Kumpiyansa na nilapitan ni Kiren si Eren at sinabing, "Hey there, little brother." Nagkunwaring walang muwang si Eren habang nakatingin sa kanya, tumutugon, "Oo, kuya." Tapos, nanunokso niyang tanong kay Kiren. "Ano ang nagdadala sa iyo sa lugar ng pagsasanay, kuya? Hindi ka kadalasang nagsasanay kasama ang mga kabalyero dahil ang iyong swordsmanship ay mas mataas kaysa sa kanila." Si Kiren, nahalatang naiirita at sumagot. "Kailan pa ako naging magaling sa kanila?" Mabilis siyang tinutuya ni Eren, "Nako, kahit sinong makakita niyan, kuya, hindi ka kailanman nagpapakita sa lugar ng pagsasanay. Palagi kang nagtatago sa isang sulok para sa sarili mong practice." He smirked to himself, feeling of superiority, "Parang bata pa lang ang kapatid ko." Si Kiren, na-provoke, agad nataranta, "Baliw ka ba?" Bulalas niya. Isang inosenteng ngiti si Eren at sinabing, "I'm sorry, kuya, nagbibiro lang ako, but what brings you here? May kailangan ka ba sa akin?" Si Kiren ay galit na galit, to the point na nagngangalit na siya, "Nagalit, may problema talaga ako, pero I have to teach you a lesson first," deklara niya, biglang sumuntok kay Eren na ikinagulat niya. Mabilis na yumuko si Eren para iwasan ang pag-atake ni Kiren at naisip niya, laging ganoon kadaling magalit si kuya, pero hindi ba't sobra na. Habang sumusulong si Kiren, sinamantala ni Eren ang kanyang maliit, maliksi na katawan at mabilis na tumakbo sa ilalim ng braso ni Kiren, pagkatapos ay tumalon pa atras. Habang sumusulong si Kiren, sinamantala ni Eren ang kanyang maliit na tangkad at mabilis na kumalas sa ilalim ng braso ni Kiren, matikas na tumalon sa likuran niya. Lumapag siya sa isang defensive stance, pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Kiren na may maingat na mga mata. Bakit galit na galit ang kapatid niya? Galit na umikot si Kiren, pinandilatan ng mata si Eren, "Eren, marunong ka talagang pumili ng away, no?" Nagsalpukan ang mga kamao ng dalawang binatilyo na lumikha ng malakas na shockwave na bumalot sa paligid. Natigilan si Kiren sa lakas ng pag-atake ni Eren, nanlalaki ang mga mata sa pagdududa habang nakatitig sa kanya. Pagkaraan ng isang segundo, napaatras pa si Kiren sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pamamaraan ni Eren, na natisod pa atras. Napabuntong hininga siya, nakatingin sa nakababatang kapatid na may hinala, anong klaseng lakas ito, nagmumuni-muni si Kiren sa kanyang isipan. Level 5 knight lang siya, nagpabeye ba naman ako? Umayo si Kiren, hinigpitin ang mga kamao at umuungol na pagbabante kay Eren, "Hindi na ako papayag na kapatid." Nagsimulang lumabas ang isang nagniningning na liwanag mula sa braso ni Kiren, ito ang kanyang aura, ang simula ng pamamaraan ng pagdalisay ng mana, isang pangunahing kinakailangan para sa isang level 2 knight. Napabuntong hininga si Eren, sinusubukang makialam, "Kuya, baliw ka ba, bakit ka gumagamit ng mana?" Sa totoo lang, hindi natatakot si Eren kay Kiren, ang ikinabahala niya ay ang kilala lang siya ng lahat bilang level 5 knight, kaya hindi niya basta-basta pwedeng gumamit ng mana dito. Lalong tumindi ang takot ni Eren, "Halika na kuya, napakalayo mo na." Si Kiren ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng paghinto, sa katunayan, ninanamnam niya ang tila takot ni Eren, na nakikita ito bilang isang pagkakataon upang turuan siya ng isang hindi malilimutang aral. "Dapat bigyan kita ng leksyon na hindi mo makakalimutan," naisip niya. Sa isang determinadong posture, si Kiren ay sumugod kay Eren, dahilan upang makaramdam siya ng matinding pagkabalisa. Gagamitin ba talaga ni Kiren ang buong puwersa laban sa kanya? Huminga ng malalim, inihanda ni Eren ang sarili sa pakikipaglaban, no choice left, I have to become his opponent, naisip niya, bumitiw sa nalalapit na paghaharap. Pareho silang sumulong ng sabay-sabay, at napilitan si Eren na gamitin ang kanyang Stone-Breaking Fist technique upang kontrahin ang malakas na daloy ng enerhiya mula kay Kiren. Natigilan si Kiren dahil madaling na-neutralize ang teknik niya, at saka, overpowering ang aura ni Eren, panic surged within Kiren, "What? Anong nangyayari?" Naisip niya, ganap na nabigla, paano siya magiging ganito kalakas? Laking gulat ni Kiren nang napabalikwas ang kanyang katawan sa lakas ng kapangyarihan ni Eren. Marahang lumapag si Eren sa kanyang mga paa, halos hindi naapektuhan ng palitan.
Samantala, si Kiren ay naiwan na nakahandusay sa lupa, isang malaking bunganga na minarkahan ang lugar kung saan nagkasagupaan ang kanilang enerhiya. Bukod sa kaunting alikabok na nakakapit sa kanya, lumabas si Eren na hindi nasaktan, tiningala niya si Kiren ng may kumpiyansa, walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Natigilan si Kiren at lalong natarante sa kahangahangang kilos ni Eren. How are you this strong? Nauutal niyang sabi. Ngumiti si Eren at mahinahong sumagot, well. Kahit na hindi kami masyadong close, Eren continued, this is too much. Pinalis niya ang alikabok sa kanyang damit habang kumpiyansa siyang lumapit kay Kiren. Si Kiren, matampuhin pa, pilit na bumangon, kaya ito ang kapangyarihan ng Secret Chamber. May napala ka ba dito? Hiningi niya. Napagtanto ni Eren na ang galit ni Kiren ay nagmula sa pagkakaroon niya ng access sa Secret Chamber. Naively, tinanong niya si Kiren, kaya, nagagalit ka tungkol doon. Dapat ay nakakuha ka rin ng access, tama, kahit na hindi ang panloob na silid, hindi bababa sa panlabas na rehiyon. Lalong kung ulo ang dugo ni Kiren sa tanong ni Eren, the outer region, ano ang ibig sabihin niyan, pinagtatawanan mo ba ako? Paano ako makakapasok doon, bukod kay Father, ikaw lang ang pinapasok sa Secret Chamber. Takang-taka si Eren, nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwala, ako lang ba talaga maliban kay Ama ang pinapasok sa loob, sa isip niya, gumugulong ang isip niya sa pagkamangha. Agad siyang nagmuni-muni ng malalim, malamang na hindi alam ni Ama ang pagkakaroon ng Special Transaction Book sa dati niyang buhay. Hindi ito ginamit ni Ama, siya ang tipo na hindi kailanman nakikibahagi sa anumang uri ng pangangalakal. Bagamat mababa ang posibilidad na may gumamit ng Special Transaction Book, dahil hindi pa nakapasok ng malalim si Eren sa Secret Chamber, mayroong dalawang mga posibilidad, alinman ito ay naihatid ng mas malalim sa silid, o hindi na ito umiiral. Nawala sa pag-iisip, bumalik si Eren sa kanyang silid, nakikipagbuno pa rin sa kanyang mga iniisip, gayunpaman. Ang paglalim ng malalim sa Secret Chamber ay walang alinlangan na mas mahirap kaysa sa panlabas na rehiyon, si Ezel, na napansin ang abalang kilos ni Eren sa kanyang pagbabalik, nabahala at tumawag, Guro. Ezel, balisa, nagtatanong, nasasaktan ka ba kahit saan? Kung oo, hayaan mo akong gamutin ka. Bigla namang namula si Ezel sa pag-iisip, nako, malaki na talaga siya ngayon, kaya malamang hindi niya ako papayagan. Magiliw na ngumiti si Eren at sumagot, kailangan ko lang uminom ng healing pill mula sa transaction center. Nakahinga siya ng maluwag, buti na lang at hindi natuloy si Kiren sa pag-away sa akin, napaisip siya, tapos malumanay niyang pinayuhan si Ezel, don't worry, magpahinga ka na Ezel. Yumuko si Ezel nang may paggalang, oo, naiintindihan ko, Guro, magpahinga ka rin. Nang umalis si Ezel, bumalik si Eren sa pag-aalala tungkol sa Secret Chamber, sige, kailangan kong maghanap ng pagkakataon para makapasok sa loob ng silid. Kailangan kong gawin ito bago ako pumunta sa akademya, kaya wala akong masyadong oras na natitira. Biglang may naalala si Eren at na-excite, at tama nga pala, oras na yun nangyari, gagamitin ko yung mga yun. Kasabay nito, sa kanyang pribadong silid, si Kiren ay nasa estado ng gulat, nawalan ng kontrol, walang humpay na ungol, hindi maaari, hindi pwede. Hindi ka panipaniwala, paano ito mangyayari, hindi ako makapaniwala, patuloy na bumulong si Kiren, puno ng pang-aalipusta ang mga mata sa kanyang nakababatang kapatid. Nakatayo sa tabi niya si Darren Stilgard, ang pangalawang anak na babae ni Lev Adan, tumingin siya kay Kiren ng may peking awa at sinabing, aba, parang pinahiya mo ang sarili mo, kapatid. Si Kiren, sa sobrang pagkabalisa, ay sumigaw na parang masungit na bata, Eren, ang hamak na iyon, tiyak na gumamit siya ng ilang maruming panlilinlang. Siya ay palaging isang lobo sa damit ng tupa. Nagpakita ng pag-aalala si Darren nang kausapin niya si Kiren, alam ng lahat iyon, kuya, akala mo ay oso, pero isa pala itong tusong Zoro, tingnan mo, nasasaktan ka. She chuckled mischievously, pero kahit ganon, bata lang siya, nahuli pa rin kasi hindi na niya maitago, kung ako. Parang nagpipigil siya. Nagpatuloy si Darren sa pag-smirk ng nakaka-condescending kahit na isa lang siyang Zoro na medyo malakas kaysa sa iba.
Habang nag-iisip si Kiren, lalong lumubog ang kanyang espiritu, patuloy niyang hinamak ang kanyang sarili, na nagsasabi ng mga salita na nagpapahina sa kanyang sariling pagtitiwala, hindi isang Zorro, kahit isang oso, isang tigre, hindi, isang leon. Tumingin si Kiren kay Darren ng may pag-aalala, kailangan kong malaman kung ano ang tinatago ng aking nakababatang kapatid at kung ano ang balak niyang gawin. Ngumisi ng masama si Darren at tumango, sure thing, leave it to me. Pinanliitan niya ng mata si Kiren na may lason at mapanlinlang na tingin, sigurado ako, aalamin ko lahat ng tinatago nito. Samantala, nagkagulo ang group chat ng Association of Space Mana Crystal Sellers, ang Gemstone bilang pinuno ng guild, ay nagrally sa mga miyembro. Hindi natin ito makaligtaan, sabi nila, Eren, ang hanggal ng mga ngalakal, ay nabaliw, 2 araw na niyang monopolyo ang pamilihan, ang kasuklam-suklam na halimaw na iyon. Sagot ng isa pang miyembro, kasuklam-suklam, marunong lang, sinong magbebenta ng Luigi. Napansin ni Gemstone ang talakayan na lumihis sa landas at kaagad na namagitan, itigil mo ito, lahat, itigil ang panloob na alitan na ito, ano ang mapapala natin sa pakikipaglaban sa ating sarili. Tandaan, si Eren ang ating karaniwang kaaway. Ang aming muling pagkakatawang tao na pangunahing karakter ay nagdulot ng kaguluhan sa trading center at siya rin ang kaaway ng bawat mga ngalakal. Tingnan natin kung paano niya unti-unting ginagamit ang pera para durugan ang kanyang mga kaaway. Agad na tumugon ang Gemstone, ang panloob na alitan ay humahantong lamang sa ating kabiguan, ngayon, tayo ay nagtitipon upang labanan ang isang karaniwang kaaway, ang mga miyembro ay nagpahayag ng kanilang pagkadismaya, ikaw ay tama. Dahil sa kawawang Eren na yan, nahati ang presyo natin, kailangan pa nating bayaran ang mga empleyado natin, bakit mo kami pinatawag dito? Ang batong pang-alahas ay nagpatuloy sa pag-uudyok sa mga mangangalakal, nais mo bang umupo ng walang kabuluhan habang siya ay tumatakbong talamak? Gumawa tayo ng isang plano para bayaran ang kaawa-awang Eren na iyon.